Mga kapatid sa Islam, ang pananampalataya, ang iman ay mayroon siyang lasa, na ang nakakalasa nito ay ang ating mga puso. Tulad din ng mga pisikal natin, na ang nakakalasa sa pagkain ay ang ating mga dila. Subalit, pag may sakit ang mga pisikal natin, ay naiiba ang kanyang panlasa. Tingnan niyo ang mga may sakit. Kung gaano kalubha ang ganing sakit, ay ganyan kalayo ang lasa niya sa pagkain. Ganyan naiiba ang kaning panlasa. Kahit na matamis yung pagkain, ay nalalasahan niya na mapait. Kaya hindi niya kinakain. Ganon din po ang mga puso na may sakit. Nabanggit natin kanina ang puso, ang mga sakit ng mga puso. Pag ang puso, mga kapatid, ay meron siyang sakit, ay kahit na napakatamis ang mga salita ng Allah, napakatamis ang mga salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakatamis pakinggan ang Quran, napakatamis pakinggan ang hadith, napakatamis pakinggan ang mga lectures ng mga ulama natin. Subalit ang mga taong may sakit ang kanilang mga puso, ay nakikita natin, mga kapatid, na tinatakasan nilang makinig. Bakit? Kasi may sakit ang kanilang mga puso, mapait ang panlasa nila, mapait ang pandinig nila sa mga salita ng Allah sa Quran at mga salita ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, dahil ang kanilang mga puso ay may mga sakit o di kaya may mga patay na sakit. Wal-iyadu billah. Dalangin natin kay Allah na mabuhay ang ating mga puso sa pamamagitan ng kaalaman sa mga katuruan ng Islam. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin rasula." Akhrajahu Muslim. Natikman ang lasa ng pananampalataya. Natikman ang lasa ng pananampalataya. Sinong nakatikim sa kanya? Ibig sabihin, naabot niya ang totoong lasa ng iman. Sinong nakaabot sa totoong lasa ng iman na napakasarap, napakatamis? Ang taong radiya billahi rabba, na kontento siya kay Allah na siya ang kanyang Rabb, at nakontento siya sa Islam na siya ang kanyang relihiyon, at nakontento siya kay Muhammad na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, akhrajahu Muslim. Sino man ang taong umabot dito ay tunay na umabot sa napakadakilang antas na magiging daan niya ito sa pinakamataas na antas sa paraiso. Sinabi ng Allah sa Suratul Bayyinah verse 7 to 8, "Innal ladhina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah." Sa katotohanan, sabi ng Allah ay silang mga naniwala kay Allah. Naniwala kay Allah at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga aklat at sa kanyang mga sugo at sa kabilang buhay at sa kapalaran. Wa amilus salihat, at ginawa nila ang mga mabubuti, na ito ang 5 pillars of Islam at iba pang mabuti. Ulaika hum khairul bariyah, sila ang mga taong pinakamabuting namumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Inappreciate sila ng Allah, mga kapatid, na sila ang pinakamabuting naninirahan dito sa ibabaw ng lupa. Jazaohum 'inda rabbihim, ang kanilang gantimpala sa kanilang Rabb, sa kanilang Panginoon, ay Jannatu Aden, mga paraisong Aden. Tajri min tahtiha al-anhar, na dumadaloy sa kanyang mga kababaan ang mga ilog. Khalidina fiha abada, na permanent sila doon nang walang dulo. Radiyallahu anhum,
kinalugdan sila ng Allah. Nakontento ang Allah sa kanila. Nakontento ang Allah sa kanilang pananampalataya. Nakontento ang Allah sa kanilang mga gawa. Nakontento ang Allah sa kanilang mga ibadat. Nakontento ang Allah sa kanilang mga pag-uugali. Waradu'an, at nakontento din sila kay Allah. Nakontento sila sa batas ng Allah, sa pagkarab ng Allah. Nakontento sila sa sugo ng Allah, sa relihiyon ng Allah. Nakontento sila sa lahat ng pasya ng Allah, sa lahat ng mga itinatakda ng Allah. Dhalika liman khashya rabba, yan ay ipagkakaloob sa taong natakot sa kanyang Rabb. So tingnan niyo mga kapatid, ang taas ng antas ng pagkakontento, pagkalugod sa mga nilalaan ng Allah, pagkalugod o pagkamasaya ng puso sa anumang ginagawa ng Allah. Kasi daigdig niya ito universe niya ito siya ang nagpapasya kung ano ang gusto niyang mangyari. Pero alalahanin natin na wala siyang ipinapasyang hindi maganda. Lahat ng ginagawa niya ay maganda, subalit iba-iba ang pagkaka-receive natin. Ang pagkakontento kay Allah mga kapatid ay napakalaking pagsamba ng puso. Napakalaking pagsamba ng puso na hindi ka napapagod. Hindi ka nagugutom, hindi tulad ng fasting. Hindi ka naghihinayang, hindi tulad ng pagbigay ng gawang-gawa na mawawala sa kamay mo ang pera mo. Hindi ka mapapagod, hindi tulad ng pag-hajj na talagang mapapagod ka, kundi i-educate mo lang ang puso mo na maging kontento. Maging kontento sa pagkarab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka-kontento sa relihiyon ng Allah, mga batas ng Islam. Pagka-kontento sa mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganun lang. Kung i-apply natin sa ating buhay ay araw-araw, kahit anong mangyari ay maging masaya ka. Maging masaya ang puso mo. Huwag ka magalit sa mga pangyayari dahil nangyari yan dahil ginawa ng Allah. Halimbawa ay umulan, huwag ka magalit sa ulan. Pinakamainit, ngayon ay napakainit sa Saudi Arabia, huwag ka magalit sa panahon. Kasi ang nagpainit dyan ay ang Allah. Ang nagpa-typhoon ay ang Allah dahil nga universe niya ito. So isanay po natin sa ating mga puso ang pagka-kontento o pagka-malugod, pagka-masaya niya sa anumang ginagawa ng Allah sa ating buhay, anumang ginagawa ng Allah sa pamayanan natin, anumang ginagawa ng Allah sa daigdig. Kasi pag nakontento tayo ay magiging kabilang tayo sa mga taong iooobligado ng Allah na paparaisuhin siya. So the same time ay napapaloob tayo sa napakalaking ibada ng puso na yun ang pagka-kontento kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaliit ang mga taong umaabot sa antas na ito mga kapatid. Bakit hindi umaabot ang karamihan? Kasi ang dahilan ay dahil sa hindi nila kilala ang Allah. Hindi nila kilala ang Allah sa kanyang mga pangalan, hindi nila kilala ang Allah sa kanyang mga katangian, hindi nila kilala ang Allah sa kanyang mga trabaho, hindi nila kilala ang Allah sa kanyang relihiyon, sa mga batas na ginawa ng Allah. Hindi nila kilala ang Allah sa kanyang mga pangako na igagantimpala sa mga taong gumagawa ng mabuti, mga taong sumasamba ang kanilang mga puso. Hindi rin nila kilala, hindi nila masyado alam ang mga pagbabala ng Allah sa mga taong hindi nila sinusunod ang mga turo ng Islam. Sinabi ng Allah sa Surat Muhammad verse 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Alamin mo na tunay na siya ay walang totoong Diyos maliban kay Allah. Walang totoong Diyos na maliban kay Allah.
Ang ibig sabihin, ang totoong Diyos na namamahala dito sa universe ay ang Allah. Walang iba kundi siya. Wastaghfir li dhanbik, at humingi ka ng kapatawaran laban sa iyong kasalanan, walil mu'minin, at sa mga mananampalatayang lalaki at mga mananampalatayang babae. At ang Allah ay lubos na alam niya ang lahat ng pasikot-sikot ng inyong mga buhay. So, alamin po natin na ang Allah ang totoong Diyos na karapatan niyang sambahin natin. Pagsamba man ng puso o pagsamba ng dila o pagsamba ng physical natin ay nararapat lang na ipasingle natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang mga taong malayo sila sa kaalaman na ito ay naging dahilan na sila ay naging hypocrite. Kaya, sinabi ng Allah sa surah Al-Tawbah verse 59, Walau annahum radu ma ولو أنهم رضوا ما آتهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Mahanap po natin yan sa Surah Tawbah verse 59. Ibig sabihin, kung sila, ito ay mga hypocrite na hindi sila nakontento sa paghati-hati ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sadakat. Hindi sila nakontento. So, kung tutunghayan natin mga kapatid, ang pamayanan natin ay ito ang marami. Hindi makontento ang tao sa turo ng Islam na ang nag-aak nito ay ang mga ulama natin. So, tingnan niyo sa social media, ang daming hindi makontento, ang daming comment pag ang mga ulama ay nagsasalita o nagpost. Wala kang mahanap na post ng mga ulama natin na kung babasahin mo ang mga comment ay napakaraming hypocrite na hindi kontento, mag-comment ng negative. So, ito po ay katangian ng mga hypocrite. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh, kung nakontento lang sila, sabi ng Allah, sa ipinagkaloob ng Allah sa kanila at sa kaniyang sugo. Kasi hinati-hati ng propeta ang mga sadakat. Yun nga, hindi na kontento ang mga hypocrite. Kung ano-ano ang sinasabi nila. Nag-comment sila ng mga bad comment. So, kung nakontento lang sila, sabi ng Allah, sa anumang ipinagkaloob ng Allah sa kanila at ang kaniyang sugo. Waqalu hasbunallah, at kung sinabi lang nila na sapat na ang Allah sa amin. Sapat na ang Allah sa amin, ibig sabihin, mas malaki sa amin ang Allah. Ayaw namin mag-comment ng masama. Sapat na ang Allah sa amin, kung ano ang ibinigay niya sa amin, ay yun lang ang nakalaan. Sayu'tina Allahu min fadli, siguradong bibigyan kami ng Allah mula sa kaniyang mula sa kaniyang mga kabutihan. Bibigyan din kami niya. So, ito ay nag-uutos mga kapatid ng pag-asa o pagpaubaya sa sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pag nakita natin ang taong mas marami ang ibinigay sa kanya, tulad ng mas mga malalaki ang kanyang sahod kaysa atin, tulad ng mas maganda ang kanyang bahay kaysa bahay natin, mas maganda ang sasakyan niya kaysa atin, mas mataas ang antas niya kaysa atin, ay ano ang sasabihin natin? Hasbunallah, sapat na ang Allah sa amin. Kung ano ang ibinigay ng Allah sa amin ay sapat na ito upang magamot ang pagka-hypocrite. Kasi ang mga taong hindi nakukontento ay mga hypocrite sila. Sayu'tina Allahu min fadli, bibigyan din kami ng Allah sa kanyang kabutihan. Wa rasulu, at ang kanyang sugo. Inna ilallahi raghibun, tunay na kami ay nagugustuhan namin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang nilalaan ng Allah sa amin ay nagugustuhan namin. So, mas mabuti sa kanila na yun ang kanilang sinabi kaysa nag-comment sila ng bad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang
mga hypocrite, mga kapatid sa Islam, ay kabilang sa kanilang mga katangian na hindi sila masatisfied. Hindi sila masatisfied. Kahit ang Allah ay nagko-comment sila. Kahit ang propeta ay nagko-comment sila. So how much more sa kapwa nilang tao. Ang gusto lang nila na ipinagkakasundo nila ay ang tulad nila ng kulay. Tulad nila ng kulay na tulad nilang hypocrite. Pero pagdating sa mga kasalungat nila na nagsasabi ng totoong salita ng Allah at totoong salita o katuruan ng kanyang sugo, ay makikita mo silang nagko-comment ng masama. So ang daming may sakit ang kanyang puso na hindi umaabot sa taas ng antas ng ar-rida, ang pagkakontento, pagkalugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaya pagkalugod sa kanyang relihiyon, pagkalugod sa kanyang sugo. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, natapos natin yung kabilang sa mga antas ng ar-rida. Inshallah sa next Friday ay pag-aralan natin ang susunod na topic na bima yakuna rida anillah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa inyong lahat. Biyayaan nawa kayo ng Allah. Dagdagan niya kayo ng marami pang kaalaman tungkol kay Allah at tungkol sa kanyang relihiyon at tungkol sa kanyang sugo. Maraming salamat sa inyong lahat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.